Hi everyone, good afternoon. Once again, this is Dr. Aldrin Tenerife Sacristan and welcome to Kuya Prof TV. Masaya na naman tayo ngayon dahil Thursday live. Sabi ko po sa inyo tuwing Thursday ay talaga magla-live tayo. At ngayong araw pag-uusapan natin ang isang bagay na may kinalaman sa pagsusulat ng libro. Pero bago yan, nais ko munang batiin yung mga kaibigan natin na live ngayon na nanonood sa atin. So maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa Kuya Prof TV. At may mga announcement po akong ibibigay sa inyo bago po yung actual na discussion natin sa ating topic ngayon. Ang ating topic po ngayon ay how to write your book for the first time and how to make money out of it. Okay? Paano mag-publish at paano kumita mula sa iyong aklat. So yan po yung ating pag-uusapan ngayon. At once again, welcome to Kuya Prof TV. So, ngayong darating pong Sabado, napaka-excited po natin ngayon sapagkat ito yung unang pagkakataon na magkakaroon tayo ng summer workshop para sa mga gustong magsulat ng libro pambata. So, ito po yung pagkakataon natin na makapagsulat ng ating aklat, makapagsulat ng ating libro, yung mga idea na nasa isip natin ay pwede natin ilipat sa papel at maging aklat, maging libro eventually. Okay? So, welcome to Kuya Prof TV once again. At tulad ng sinabi ko kanina, magkakaroon po tayo ng workshop ngayong Sabado. At marami pong nag-i-inquire dahil yung mga karamihan sa kanila, may mga klase at may mga activity daw sila tuwing Sabado at hindi nila mapupuntahan yung ating workshop, yung ating live workshop. Kung kaya naman, naisip po natin na magkaroon po tayo ng tinatawag na e-pass kung saan kahit hindi po kayo maka-attend dito sa ating workshop ngayong darating na Sabado, May 4 at yung second part po niyan ay sa May 11, next Saturday morning. So dahil po hindi sila makaka-attend, naisip po natin na mag-offer at magbukas ng isang pagkakataon para sa mga hindi makakadalo, sa mga hindi makaka-attend, na makuha pa rin nila yung training na ibibigay natin sa Sabado. Kaya naman po magkakaroon po tayo ng tinatawag na e-pass. Ito po ay ang ating online course kung saan magkakaroon po kayo ng access sa lahat ng materials. Okay, nagagamitin po natin yung mga lectures, yung mga modules, at lahat ng mga forms na gagamitin, yung mga template na gagamitin natin sa actual workshop ay ma-access nyo rin. At para rin po kayong naka-attend ng ating actual training, ng ating actual workshop. So, doon po sa mga gusto pong sumali dito sa ating workshop sa Sabado at sa May 11, pwede pa po tayong humabol. Doon po sa mga interesado, mag-type lang po kayo sa comment box ng word na workshop. Okay? At pagkatapos po ng ating programa ngayong araw, ipapadala po namin sa inyo yung link kung paano po kayo makaka-access at kung paano kayo makaka-avail ng ating promo para po dun sa mga live ngayon. We will be giving you promo so that you can have at least discount. Okay, for the workshop. At doon naman po sa mga hindi makaka-attend, yung e-pass po ay available. Sa mga interested po sumali sa online discussion or online workshop, pwede po kayong mag-type sa ating comment box ng e-pass. Okay? At pagkatapos po ng ating programa ngayon, papadalhan po namin kayo ng link kung paano makapag-enroll dito sa e-pass natin para sa workshop. Okay? So, once again, maraming salamat sa pag-tune in sa Kuya Prof TV live every Thursday. Sa mga hindi naman po makakasali sa live discussion today, pwede nyo pa rin po mapanood yung ating video na ito sa YouTube at dito sa ating Facebook Kuya Prof TV channel. Okay? So, may dalawa po kayong paraan para ma-access po natin itong video, itong discussion natin today. Yung una po dito sa Facebook natin, sa Kuya Prof TV, at kung hindi kayo makaka-access dito, pwede po kayo pumunta sa Kuya Prof TV YouTube channel.
lahat po ng video natin na i-upload natin na may kinalaman sa pagsusulat at sa pagninegosyo, pwede po natin mapanood doon at pwede po tayong matuto kahit na hindi po tayo makasali sa ating live discussion today. Okay? Once again, welcome to Kuya Prof TV at punta na po tayo doon sa ating topic ngayon, paano ba magsulat ng libro at kumita mula rito. Okay? Pag-uusapan po natin yan. Marami pong nagtatanong sa atin kung paano raw ako nakapagsulat ng libro at kung kailan ako nakapagsulat ng libro at gaano ko katagal sinulat yung aking unang libro. At talaga bang kumikita ka sa pagsusulat ng libro? Marami mga author na kumikita sila sa physical book, okay? At binibenta po nila sa mga training nila, sa mga seminars nila, at yung mga iba po binibenta nila sa mga bookstore, at sa mga iba pang mga outlet, okay? Kung saan pwede nilang ilagak yung kanilang libro. Doon po sa tanong na mahirap bang magsulat ng libro, ang sagot ko po lagi sa kanila kapag tinatanong ako ng mga kaibigan at mga kakilala ko kung talaga bang mahirap magsulat ng libro, may dalawang bagay po na lagi akong kinukonsider. Mahirap magsulat sapagkat hindi mo alam kung paano magsimula at kung paano isulat yung ideya mo na laging nasa isip mo lang. Okay? So talagang napakahirap po na magsulat ng libro kung hindi mo alam kung paano magsulat. Sa aking karanasan po, maraming mga trial akong ginawa at sabi ko parang talagang napakahirap ng pagsusulat ng libro. Kung kaya naman po naghanap ako ng mga training, ng mga workshop kung saan pwede po akong matuto at eventually maisulat ko yung libro. Marami po akong inavail na training online, may mga inattendan din po akong actual workshop dito sa ating bansa. At mula doon ay unti-unti nakita ko na pag may kaalaman ka sa pagsusulat ng libro, magagawa mo maisulat yung mga ideya, yung mga nasa isip mo at eventually maging libro ito. At pwede mo talagang pagkakitaan yung pagsusulat ng libro. Sabi nga ng aking ninang, ng aming ninang sa kasal, siya ay isang guro. At sabi niya, yung pagiging guro ay isang lucrative na trabaho. Dapat lang alam mo kung paano gagamitin yung mga bagay na may kaugnayan dito. Kaya naman, habang nagtuturo siya ay nagsulat din siya ng mga libro. At yung mga libro niya ay naging bestseller. At talagang kumita siya doon sa pagsusulat niya ng libro. So, may pagkakataon tayong kumita mula sa mga librong isinusulat natin. Siyempre, dapat yung isinusulat nating libro ay tatangkilikin ng mga mambabasa. Okay? So, bago tayo magpatuloy, nais ko lang pong batiin yung mga kaibigan natin na nanonood ngayon. Thank you very much for tuning in. Jared, Cyril, okay, thank you very much. Denise, thank you very much for joining us today. If you have some comment or question, just type in your question in the comment box at para ma-acknowledge natin at ma-recognize, babasahin po natin inyong mga comment at para po masagot din natin yung inyong mga katanungan. Okay? So, yan po yung aking karanasan. Isa sa mga sagot ko tuwing tinatanong ko kung mahirap bang magsulat ng libro. Mahirap kung hindi mo alam kung paano magsulat. Yung pangalawang bagay po na kinukonsider ko sa aking sagot dun sa tanong na yon, madali din naman talaga magsulat ng libro kung may magtuturo at magbibigay sa'yo ng guide. Okay? Kaya naisip ko, sa mga kaibigan ko mga nagtatanong sa akin, nagpapaturo sila, at one-on-one kino-coach ko sila, at na-realize ko na kapag one-on-one coaching yung ginagawa natin, talagang umaaksaya ito, gumagamit ito ng mahabang oras, dahil hindi naman sasapat yung isang oras lang na discussion at coaching para ituro ang lahat para makapagsulat yung isang kaibigan ng kanyang libro. Okay? Kaya naisip ko na mag-develop ng isang programa ng online courses para maibigay ito sa mga kaibigan at sa mga nais magsulat ng libro at ma-access nila ito anytime they want at makapag-aral sila kahit anong oras nila gusto at eventually makapagsulat sila ng libro. So, iyon po yung aking katanungan dun sa
kasagutan rather dun sa isang tanong na mahirap bang magsulat ng libro. Again, may dalawa po tayong kinukonsider. Mahirap kung hindi mo alam, madali naman kung may magtuturo sa iyo kung paano magsulat. Okay? May mga katanungan pa. Sabi po nila, paano ka ba nagsimula magsulat ng libro? Hindi kasi sabi nila hindi raw sila writer, hindi sila author, at talagang mahirap para sa kanila magsulat ng libro. Okay? Lahat po tayo marunong magsulat. Kung nakakapag-text ka, nakakapag-reply ka sa kaibigan mo, sa mga messages niya sa iyo, kung nakakapag-post ka ng mga messages mo sa iyong Facebook, okay? Definitely marunong kang magsulat. Kaya lang, hindi mo alam kung paano siya i-organize at eventually paano siya magiging libro. Okay? Dito po sa ating programa na dinevelop, may mga step-by-step, start to finish method po tayong ginawa kung saan pag sinundan po natin siya, eventually after let's say mga 4 to 6 weeks, makakapagsulat ka na or may na-develop ka ng libro at ipapolish mo na lang siya at lalagyan ng mga illustrations and eventually libro na siya. Okay? Paano ba ako nagsimula? Nagsulat lang ako ng mga idea ko, lahat ng nasa isip ko, isinulat ko at hindi ko pa pinapansin kung wrong grammar ba ito o hindi. Basta ang importante, yung idea ko ay naisulat ko sa papel. Kung wala akong papel during that time, walang notebook, kahit anong kapirasong papel na dapat maisulat ko yung idea na yun isinusulat ko. Sapagkat yung idea kapag hindi mo isinulat yan, hindi mo na ulit siya maiisip na ganon kung kailan mo siya naisip. Okay? So napaka-importante po na isinusulat natin yung mga tumatakbong idea mula sa ating isip sa isang kapirasong papel kung wala tayong notebook. Okay? Kung na-develop mo na yan yung habit ng pagsusulat, dapat lagi kang may dalang notebook sa iyong sarili, kahit saan ka pumunta, may dala-dala kang notebook, sapagkat bigla na lang may magpa-pop up na idea sa iyo at dapat mong maisulat yung idea na yon doon sa iyong notebook. Okay? Hindi mo pa ino-organize yung mga idea na yon na maging libro. Ang sinasabi ko lang, dapat mo nang isulat kahit anong idea ang pumapasok sa isipan mo, yung tumatakbo sa isipan mo, sulat ka lang ng sulat. Huwag mo munang intindihin yung grammar. Grammar checking will just follow. Okay? At maraming pamamaraan para ma-check naman yung ating grammar. At iyan yung isa sa mga pag-uusapan natin. Yan yung isa sa mga pinag-uusapan natin doon sa workshop na ginagawa natin. Kung paano mag-edit ng mga manuscript sa tulong ng iba, at kung wala kang hingan ng tulong, pwedeng through technology magagamit mo, ma-edit mo rather yung iyong manuscript. At syempre, sabi nga nila, mas maganda, mas maraming matang tumitingin doon sa iyong isinulat, sapagkat hindi lahat ng mali ay makikita ng iisang mata. Hindi lahat ng mali ay makikita ng author. Hindi lahat ng mali makikita mo. So, kailangan mo ng tulong ng iba. Definitely, maraming mga taong gustong tumulong. Siyempre, yung iba dyan libre, lalo na kung kaibigan mo, pero hindi naman dapat laging libre yung serbisyong ibinibigay sa iyo ng kaibigan mo. Sapagkat yun yung talento niya, at yung talento niya naman yung ginagamit niya para din kumita at may pang-suporta siya dun sa kanyang pangangailangan. Tulad mo, author, writer, tulad natin, yung ating mga talento ay ginagamit po natin yan para kumita rin tayo at may pang-suporta sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. So yung pag-edit po ng yung manuscript ng isang kaibigan, hindi po laging libre. Pero may mga libre sa mundo, pero mas maganda kung kukuha tayo ng professional na tulong mula sa isang editor talaga para tulungan tayong ma-polish yung ating trabaho, yung ating libro. Okay? So, iyon po. Paano ka ba nagsimula? Doon po ako nagsimula magsulat. Kung ano yung pumapasok sa aking isip, isinusulat ko lang. Importante pong practice yun. Dapat ma-develop po yung habit niyan sa iyo sapagkat importante po yan sa isang author. Okay? So, may isa pang katanungan na laging ibinabato sa atin, kailan ka ba nakapag-publish ng libro? At gaano katagal yung pagsusulat mo ng libro? Gaano katagal yung isinulat mong libro bago ito tuloy ang ma-publish?
Alam nyo, maraming mga tao at pinagdaanan ko din yan na pag nagsusulat sila, natatakot silang ipakita ito sa iba at natatakot silang i-publish ito sapagkat andun yung takot na baka maraming mali, baka i-criticize sila at ina-analyze nila kung ano yung mali doon at patuloy nilang ini-improve araw-araw hanggang umabot ng 1, 2, 3 hanggang ilang taon na hindi nila na-publish yung kanilang libro at eventually obsolete na yung idea nila, hindi pa nila na-publish yung libro na yon. So, ibig sabihin, maraming mga tao ang nagiging biktima ng paralysis by analysis. Maraming nagiging paralyzed sa kaka-analyze. Okay? So, pagka may libro na po tayo, sabi nga ng isang kaibigan ko, pag may naisulat ka na, go for it. Publish that. Anyway, there is always room for improvement. Sabi nga nila, there's nobody's perfect. Walang perfecto sa mundo. Kahit yung magagaling na author, pag binasa po natin yung libro nila, may makikita po tayo mga error, may mga mali, pero minimal lang po yun. Hindi po talaga siya maiiwasan. At kung makikita natin yung error na yon, yung mali na yon, pwede naman natin siyang baguhin and we can always produce a revised edition of our first book. Lagi pong ganun, kaya may mga revised version, revised edition, kasi nga may nakikita silang pagkukulang at pagkakamali dun sa mga unang ginawa nila. At ito yung pagkakataon natin na ipasok yung mga makabagong idea na hindi natin nailagay nung una nating sinulat yung libro na yon. So, yun po. Napaka-importante na hindi tayo natatakot magsulat at sumubok. Let's give your idea a chance. Okay? Dapat binibigyan mo ng tsansa yung mga naiisip mong idea. Malay mo, yung idea na yan na magbibigay sa'yo ng magandang break at makilala ka at umunlad ka bilang author at bilang individual. Okay? So, huwag ka matatakot na sumubok. Okay? Yung takot, laging nandyan. At sabi nga nila, 90% of the fear ay hindi totoo. So, bakit ka magpapa-apekto dun sa 90% na hindi totoo at laging mong iniiwasan yung isang bagay na gustong-gusto mong gawin, yung makapag-publish, yung makapagsulat ng libro. Okay? So, wag po tayong matatakot mag-publish. Wag po tayong matatakot magsulat. Kung may naisulat ka na, subukan nating i-process yan at pag-aralan at evaluate. Malay mo, iyan yung unang libro na maipapublish mo. Siguro nagtatanong ka ngayon kung baka naman masyadong mahal yung pagpapublish ng libro. Dahil po sa technology, hindi na po talaga tayo gagastos ng ganun kalaki tulad ng ginagawa before. May dalawang pamamaraan ng pagpapublish ngayon. Yung traditional at yung makabagong paraan, yung through ebook. Okay? Kaya lang syempre, may mga technical aspects pa po yan na dapat nating matutunan, pero wag nating masyadong isipin yung mga technical aspects na yun at dahil baka yun pa yung maging dahilan kung hindi, baka hindi tayo makapag-publish ng librong gustong-gusto nating isulat. Okay? So, yun po yung mga sagot ko dun sa mga katanungan na ibinabato sa atin. Ilang taon ba akong nagsulat ng libro? Yung isang libro ko, yung unang-una, masyadong matagal dahil tulad ng nabanggit ko sa inyo kanina, naging victim rin tayo ng paralysis through or because of too much analysis. Okay? Too much analysis will make you paralyzed. Okay? That is a big problem. Dapat hindi tayo masyadong ganon. Yung nag-aaral ako ng masteral sa doctoral, may mga kaibigan tayo na kasabay nating nag-enroll pero hindi sila nakapagtapos sapagkat on time or masyadong mahaba nilang tinapos yung kanilang programa sapagkat masyado nilang ina-analyze yung lahat ng mga bagay na may kinalaman dun sa kanila isinusulat. Okay? So, as I mentioned a while ago, bigyan natin ng pagkakataon yung ating mga idea. Okay? So, baka mamatay yung idea natin kung lagi lang natin ilalagay sa ating bookshelf. So, importante po, na huwag tayong matatakot. Okay? So,
ilang taon, 3 years, malamang 3 years or more than 3 years bago na i-publish yung isang libro. Pero may mga ilang libro po tayo na naisulat natin sa loob lang ng 2 linggo. Pambata siya. May ibang libro naman na yung motivational book na isulat natin ng 2 weeks or 3 weeks. Kasama na yung editing, at that is in the form of ebook. I immediately publish that. So, ganun lang po kabilis ngayon magsulat ng libro kung ikaw ay may idea na sa iyong isinulat. Okay? Ngayon, sa iyong isusulat rather. Ngayon po ay titingnan natin, isi-share ko sa inyo yung isang ginagawa ko para mabilis po ako makapagsulat ng libro. Yung isinusulat kong libro ay madalas combination ng fiction and reality. Paano ibig sabihin nun? Fiction dahil katang-isip yung mga character, pero reality because the story is adapted from or inspired by the real life situation. Okay? Gusto kong ibahagi sa inyo yung una kong libro, yung Sina Lito Lapis at Pamela Pambura, kung saan yung mga character ko dito ay mga lapis, mga gamit sa eskwela. Si Lito Lapis, okay, pencil, at si Pamela Pambura, isang eraser. At may mga iba pang character doon, yung mga kasama nila, pero itong dalawa yung main character doon sa ating kwento. Naisulat ko ito dahil sa karanasan ng aking anak na laging nakakaiwan ng kanyang pencil doon sa school. Siguro dahil excited umuwi o excited maglaro pagkatapos ng klase, yung lapis hindi niya na ilalagay sa kanyang bag. At tuwing umuwi siya, nung grade 3 siya, tuwing umuwi siya, wala na yung lapis niya. Bagong lapis, dadalhin niya sa eskwela, at pag uwi niya, wala na yung lapis na yon. Every day for 1 week, ganun yung nangyayari. Nagtatasan ng lapis yung kanyang mami, at pag umuwi siya, laging wala na yung pencil na yon. At kahit pinapagalitan, kahit sinasabihan, parang hindi niya masyadong naiintindihan yung importansya ng lapis na yon. Until one day, I realized na siguro mas maganda kung bibigyan ko ng buhay yung lapis na yon. At sinabi ko sa kanya na yung lapis kapag nawawala o naiiwan sa classroom ay nalulungkot at umiiyak. Okay? So nagkaroon ng empathy doon sa situation na yon, at naawa yung anak ko, si Dominic, doon sa kanyang lapis, at unti-unti nagkakaroon na siya ng care, ng pagpapahalaga doon sa lapis. At kapag hindi niya nakita yung lapis sa bag niya, hinahanap niya ito at ilalagay doon sa kanyang bag. So, ganun nagsimula yung kwento ng Sina Lito Lapis at Pamela Pambura. Napaka-importante na yung karanasan ay maisasalin mo dun sa isang kwento. So, kaya dito sa aking ibabahagi sa iyo, gusto kong maghanap ka ng mga sources of inspiration kung saan pwede mong gamitin ito sa pagsusulat ng libro. At yung sources na yan ay base mismo sa iyong sariling karanasan. Okay? So, I am challenging you today to look for those situations. Isulat mo yan at ilagay mo sa isang notebook, at bawat karanasan, isipan mo kung paano mo ito gagamitin sa iyong kwento na makakatulong sa iba para sila ay matuto. Dito sa aking kwento na ibinahagi sa inyo kanina, yung mga bata tuwing nagbibigay ako ng storytelling sa mga eskwelahan, pag sinasabi ko sa kanila na yung inyong mga lapis at papel ay nasasaktan at nalulungkot kapag naiiwan at sinisira sila, unti-unti nakikita ko yung mga bata, hinahanap agad nila yung kanilang mga pencil at inilalagay sa pencil case. So, nagkakaroon ng pagbabago dun sa kanilang pag-iingat sa kanilang mga libro gamit sa eskwelahan. Importante na yung ating libro ay makakatulong, makakapagbigay ng mensahe sa mga bata, sa ating mga readers, dahil
yung objective po ng ating libro ay tulungan sila na maintindihan yung mga bagay na nangyayari sa kanila at ma-develop yung mga values na yon sa kanilang sarili. Okay? So, yun po. Importante na laging iisipin natin yung mga karanasan natin kung paano natin ito maibabahagi sa iba dahil hindi laging nakakapagkwento tayo sa kanila. Dapat nating maisalin itong mga idea na to na alam nating makakatulong sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagsusulat ng libro. So, importante po yun. Okay? So, bago tayo magpatuloy, nais kong batiin muli yung ating mga kaibigan online. Once again, ulitin natin si Cyril, si Erica, si Kai Farinas, si Aya, si Joanna, and Marie. Thank you very much for tuning in. Okay. Kung may mga tanong po kayo, pwede po kayong mag-comment, magsulat dito sa comment box para naman makita natin. Please participate in our discussion. Mas masarap kung may kausap. Okay, hindi lang tayo sumasagot sa mga katanungan na ibinigay sa atin offline, pero mas maganda po kung makakapagbigay kayo ng inyong katanungan dito sa ating online discussion. Okay? So, maraming salamat. Baka may mga gusto magtanong. Abigail, thank you very much also. Ma'am Carol, thank you very much for tuning in. So, do you have any more question na kailangan nating sagutin dito? Once again, ngayong darating pong May 4 and May 11, we'll be having our Write Books for Kids Summer Workshop. 8:30 to 11:30, May 4 at May 11, 8:30 to 11:30. Ang ating pong workshop ay gaganapin po natin sa Talis Coffee Shop dito sa Valenzuela. At dun po sa mga nagtatanong kung paano sila makaka-attend kahit na hindi sila physically present, nag-open po tayo ng programa at pwede po tayong sumali doon sa e-pass. After this discussion today, ibibigay po namin sa inyo yung link, yung kung paano makapag-avail ng e-pass. Just type in dito po sa comment box yung e-pass para po mapadalhan po namin kayo ng link kung paano maka-avail ng ating online workshop. Okay? At dun po sa mga gustong humabol pa sa May 4 at May 11, pwede po kayo mag-type in dito sa ating comment box ng workshop at padadala po namin sa inyo yung link para makapag-avail po kayo ng ibinibigay nating discount sa mga gustong sumali dito sa ating workshop ng live. Okay, maraming salamat po. Please join us today for this discussion dun po sa mga late tuner. Ang ating pong topic ngayon ay how to publish your book for the first time and how to make money online. Okay? So, maraming pamamaraan po para kumita po tayo sa ating libro, physical or e-book. May mga tanong po ako dyan. Pwede po kayo mag-participate sa ating discussion. May mga tanong po ako dito na pinost. Pwede po kayong sumagot doon. At pagkatapos po ng discussion natin, ipoprocess natin yan at ipapadala po namin sa inyo yung ating kasagutan. Okay? Ngayon po sa lahat ng mga naka-tune in, may special prizes po tayong ipamimigay. Pipili po tayo ng isa na bibigyan po natin ng free slot para sa ating workshop this coming Saturday at on May 11. At pipili rin po tayo ng isa na bibigyan po natin ng e-pass. Bibigyan po natin ng isang slot para sa ating online workshop. So, please stay online and we'll be announcing before the end of this program who will be the winner. Okay? Thank you very much. Now, magpatuloy po tayo. Yun po yung isa kong ipapagawa sa inyo, yung sinabi ko kanina. Maghanap po tayo ng mga
sources of inspiration natin na magagamit natin para makapagsulat po tayo ng libro. Okay? Importante po yan. Ngayon, ang pangalawa ko pong ibabahagi sa inyo ay yung may kinalaman sa actual writing of book. Okay? May tinatawag po tayo dito sa book writing na BME. Ano po ba yung BME? Ito yung BME method kung saan pinag-uusapan po natin dito yung B for beginning, M for middle, and E for ending. Ibig kong sabihin nito, bago ka pa po makapagsulat o magsimulang magsulat ng libro, dapat po alam mo na sa isip mo kung ano yung magiging simula ng librong isusulat mo. Yung kwentong isusulat mo, pinag-iisipan mo na dapat ngayon kung paano siya magsisimula. Okay? Yung simula ba niyan ay nasa eskwelahan, anong setting nung kwento mo, nasaan sila, sino yung mga karakter na nandoon. Dapat alam mo na yung simula. Napaka-importante niyan. At maliban dyan, dapat alam mo na rin yung ending. Okay? Bakit importante yung beginning and ending? Dapat alam mo na rin ngayon pa lang kung paano mag-end o magwawakas yung iyong kwento. Yung beginning ng kwento mo dapat may kaugnayan doon sa ending. Okay? Kung halimbawa, doon sa iyong beginning of the story ay nag-uusap yung magkaibigan tungkol sa kanilang gagawing activity, okay? Sa school, kung sila ay nag-uusap, dapat pagdating sa dulo, malamang pwedeng nag-uusap pa rin sila or iyon pa rin yung kanilang ginagawa at dito dapat sa ending na to, na-achieve na nila yung kanilang gagawin. Okay? For example, dito sa beginning, ang gusto nila ay matulungan nila yung kanilang kaibigan na makakuha ng mga perfect score sa mga quizzes nito. Dapat dun sa dulo, maipakita natin na sila ay nakatulong sa kanilang kaibigan na makakuha ng perfect score. At yung middle, napaka-importante niyan. At ipapakita mo dito yung mga challenges, yung mga conflict na pagdadaanan nila para ma-achieve nila, ma-realize nila yung goal na yon na makikita sa ending. Dapat nandito yung ups and downs. Dapat kinakabahan yung mga nagbabasa, na-excite sila, malulungkot na baka hindi na ma-achieve ng bida yung ginagawa nila, yung goal nila. Dito natin ipapakita sa middle yon. At ito yung napaka-exciting. Yung middle ay nade-develop habang isinusulat natin yung kwento. Importante na natutulungan natin mag-develop din yung character natin dun sa kwento. Okay? So, yan yung BME method. Kung nais po natin mas matutunan po natin yung BME method na yan, I am inviting you to join me this coming May 4 and May 11 for the summer workshop. At doon naman po sa mga hindi makaka-attend, you can still avail of the e-pass at makakasali po tayo doon sa ating Write Books for Kids Masterclass version 1.0. At para po doon sa mga makaka-attend ng ating live workshop ng Write Books for Kids Summer Workshop version 1.0, ituturo po natin step by step, start to finish, kung paano po tayo makapagsulat at eventually makapag-publish ng libro at pwede nating pagkakitaan yung ating isinulat na libro. Okay? So maraming salamat po. Yan po yung tungkol sa BME, beginning, middle, and end. Napaka-exciting po na magawa natin yung libro na yan. Pero malamang iniisip po natin ngayon na napakahirap magsulat ng libro dahil sino yung mga karakter na isasama natin doon sa ating libro. Yan din po yung ibabahagi ko sa inyo ngayon na dapat alam po natin yung kung sino-sino yung mga karakter na kasama doon sa libro. That's why sa workshop po natin, may mga gagawin po tayo doon na character development kung saan
i-develop po natin yung bawat character, yung main character at yung secondary character na tatakbo, na iikot doon sa kwento na isusulat ninyo. Napaka-importante po na yung mga character ay pag nagsama-sama sila at nag-interact doon sa kwento, hindi sila mag-aaway o hindi sila magkakapalit ng mga ugali. Dapat sa simula pa lang, na-develop na po natin yung mga characters natin. Yung mga characters po na i-develop natin, yun yung isasama natin dun sa BME. Okay? Nakuha nyo po? So, marami mga gagawin tayong pamamaraan sa workshop at napaka-exciting nito. At definitely, marami po tayong matututunan. At I am giving you an assurance na after the training, after 2 to 3 weeks, meron na po tayong initial output para sa ating libro. At pagkatapos ng 6 weeks, okay, ng ating training, magkakaroon po tayo, after the training rather, makakapag-publish na po tayo ng libro, may cover at may mga illustrations na. Dito po sa ating training, ituturo ko rin po sa inyo kung paano maghanap ng tamang illustrator para sa libro natin. Marami po tayong kakilalang illustrator at makakatulong po sila sa inyo para maisulat, magawa yung mga illustrations na requirement doon sa inyong libro. At marami rin po tayong pamamaraan na gagawin kung paano ma-develop yung ating cover design. Doon po sa a-attend ng actual workshop this Saturday, may access din po kayo sa mga tutorial natin online para makita natin kung paano ginagawa at dinedesign yung mga cover. Okay? So, importante po siya. So, once again, bago po tayo magpatuloy, nais ko pong pasalamatan ang mga kaibigan natin na live ngayon. Thank you very much for joining me today in this discussion. Okay? May mga nagte-text din. Thank you very much for tuning in. Okay? Sasagutin ko yung mga tanong nyo later pagkatapos po ng ating programa ngayon. Hindi ko kayo isa-isa masasagot. So, pasensya na. Thank you very much pa rin dahil naka-live kayo. Okay? So, maraming salamat sa inyong lahat. So, once again, sa mga nais pong mag-avail ng ating e-pass, just type in po dito sa ating comment box yung e-pass para ma-send po namin sa inyo yung link kung paano kayo makapag-avail ng ating masterclass online course. Okay? At para po doon sa mga gusto pong humabol, pwede po kayo mag-type ng workshop dito sa comment box at ipapadala po namin sa inyo after the program yung link kung paano kayo makakasali. Okay? So, maraming salamat po sa lahat ng nag-tune in today. So, I failed to mention to you today that our discussion, our program today will end at exactly 12:40 because we are still processing some of the materials that we'll be using for May 4 workshop. Okay? If you don't have any more questions, we'll end our discussion today. Muli, maraming salamat sa lahat ng nag-tune in sa ating programa ngayong araw na ito. At I'm still inviting you to join me this coming May 4 and 11 for the summer workshop, Write Book for Kids. And for those who will not be able to join us live, you can still avail of the e-pass. We'll be sending you the link later on after the program. Thank you very much. Once again, this is Kuya Prof saying, change your life now by changing your mindset. Walang dahilan para tayo ay hindi magtagumpay. Dapat kumikilos tayo, kaya naman kilos-kilos, ayos. Thank you.